Ang huling bagay na narinig ni Amelia bago siya nilamon ng dilim ay ang malamig at walang kaluluwang tinig ng kanyang biyenan. Ito na ang katapusan mo, Amelia. Kasabay ng matalim na salitang yon ay ang marahas na paghampas ng hangin sa bintana ng pribadong silid sa ospital. Umuungol ang bagyo sa labas, tila nakikidalamhati sa nagaganap na trahedya sa loob. Ngunit para kay Amelia, ang tunay na bagyo ay hindi ang nasa labas, kundi ang namumuo sa kanyang dibdib. Kagagaling niya lang sa matinding paghihirap ng panganganak. Basa pa sa pawis ang kanyang noo at nanginginig pa ang kanyang buong katawan, ngunit ang lahat ng iyon ay nababalewala sa tuwing titingnan niya ang dalawang anghel na nahihimlay sa kanyang magkabilang braso. Ang kanyang kambal, ang kanyang mga anak, isang babae at isang lalaki. Perpekto. Isang munting kamay ang humigpit sa kanyang daliri at isang ngiti ang unti-unting sumilay sa pagod na labi ni Amelia. Sa kabila ng sakit, naroon ang purong kaligayahan. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Ang gaganda nila, Marco. Mahinang bulong niya sa kanyang asawa na nakatayo sa tabi ng kama. Ang ating mga anak. Inaasahan niya ang isang masayang tugon, isang yakap, o kahit isang halik man lang. Ngunit tanging katahimikan ang kanyang natanggap. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin. Nakita niya si Marco, nakatayo sa likod ng ina nitong si Isabela. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa mga sanggol, kundi sa sahig, umiiwas sa kanyang mga titig. Isang kaba ang biglang gumapang sa puso ni Amelia. Marco? Si Isabela ang sumagot. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol at ang kanyang mga mata ay walang bahid ng anumang emosyon maliban sa malamig na tagumpay. Tapos na ang papel mo sa pamilyang ito, Amelia. Napakunot ang noo ni Amelia. Anong ibig ninyong sabihin? Ma'am? Lumapit si Isabela sa kama. Ang bawat hakbang ay tila isang dagok sa dibdib ni Amelia. Inabot nito ang isa sa kambal mula sa kanyang mga bisig. Agad na kumapit si Amelia, ang kanyang instinct bilang ina ay biglang umusbong. Huwag! Huwag! Tumawa si Isabela, isang tawang walang kagalakan. Ang mga batang ito ay De Leon. Sila ang tagapagmana. Ikaw, isa ka lang kasangkapan na nagamit na. Bumaling siya kay Marco. Marco, kunin mo na ang isa. Ang puso ni Amelia ay tila pinipiga. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Marco, ano to? Anong sinasabi ng mami mo? Sabihin mo sa akin, nagbibiro lang kayo, di ba? Sa wakas ay tumingin si Marco sa kanya. Sa mga mata nito, wala ang pagmamahal na dati niyang nakikita. Ang naroon ay pinaghalong awa, takot at kasakiman. I'm sorry, Amelia. Halos pabulong nitong sabi. Pero tama si Mami. Kailangan namin ang yaman ng mga Rays at ang mga bata ang susi. Habang kinukuha ni Marco ang isa pang sanggol, isang nurse ang pumasok sa silid. Hindi ito ang nurse na nag-alaga sa kanya kanina. May hawak itong hiringgilya. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay ubos na sa lakas. Anong gagawin ninyo? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nagkalamat sa takot. Ngumiti ang nurse sa kanya, isang ngiting nakakakilabot. Pampatulog lang po, ma'am, para makapagpahinga kayo ng mahimbing. Lumapit ang nurse sa kanyang IV drip at itinurok ang laman ng hiringgilya. Naramdaman ni Amelia ang malamig na likidong dumadaloy sa kanyang ugat. Marco! Isabela! Mga demonyo kayo! Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay humihina na. Ang mga anak ko! Huwag ninyong kunin ang mga anak ko! Nagsimulang umiyak ang kambal, tila nararamdaman ang paghihirap ng kanilang ina. Ang kanilang mga iyak ay parang punyal na sumasaksak sa puso ni Amelia. Nakita niya ang likod ng kanyang asawa at biyenan habang papalabas sila ng silid, dala-dala ang kanyang mga anak.
ang kanyang buong mundo. Marco, sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay, ngunit ito'y bumagsak sa kanyang tabi. Ang kanyang mga talukap ay bumibigat. Ang mga tunog sa paligid ay unti-unting humihina at ang iyak ng kanyang mga anak ay tila nagmumula na sa malayo. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, isang apoy ang biglang nag-alab. Hindi ito apoy ng pagmamahal, kundi apoy ng galit, ng puot. Babalik ako, ang sigaw ng kanyang isipan habang ang kanyang katawan ay sumusuko. Babalikan ko kayo at babawiin ko ang lahat ng sa akin. Iyon ang kanyang huling panata bago siya tuluyang nilamon ng kawalan. Isang nakabibinging tunog ng kulog ang gumising sa kamalayan ni Amelia. Kasunod nito ay ang matinding pananakit ng kanyang ulo at ang tila tinutusok na pakiramdam sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang malinis at puting kisame ng isang mamahaling ospital, kundi ang maruming semento na may mga agyo sa sulok. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot mula sa kanyang tahi ang pumigil sa kanya. Napadaing siya sa sakit. Iginala niya ang kanyang paningin. Nakahiga siya sa isang lumang bakal na kama na kinakalawang na. Ang kumot na bumabalot sa kanya ay magaspang at amoy luma. Wala ang malambot na unan, ang modernong IV stand o ang advanced na medical equipment. Ang silid ay maliit, madilim, at malagkit sa pakiramdam. Isang bumbilya lang na aandap-andap ang nagbibigay ng kaunting liwanag. At higit sa lahat, wala ang kanyang mga anak. Ang mga anak ko. Ungol niya. At ang boses niya ay parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Ang alaala ng mga pangyayari ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon. Ang malamig na mukha ni Isabela, ang taksil na mga mata ni Marco, ang pag-iyak ng kanyang kambal habang inilalayo sa kanya. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, puno ng sakit, ng galit, ng kawalan ng pag-asa. Ang mga anak ko. Sigaw niya, ngunit ang lumabas lang ay isang paos na tinig. Biglang bumukas ang pinto. Isang matandang babae na naka-uniforme ng nurse ang pumasok, may dalang isang baso ng tubig at ilang piraso ng tinapay sa isang plato. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Hija, gising ka na pala. Salamat sa Diyos." Sinubukang umatras ni Amelia. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang sistema. "Sino ka? Huwag kang lalapit. Isa ka sa kanila." Umiling ang matandang nurse at sa kanyang mga mata ay nakita ni Amelia ang awa. "Huminahon ka, Amelia. Hindi ako kaaway. Nandito ako para tumulong. Ako si Lita." Lita? Ang pangalan ay pamilyar. Ito ang nurse na madalas ikwento ng kanyang yumaong ama. Ang matalik na kaibigan ng pamilya, Ares, na tinulungan nitong makapagtapos ng pag-aaral. "Paano? Paanong nandito ka?" Nangihinang tanong ni Amelia. Umupo si Lita sa gilid ng kama. "Ang papa mo ang nagbilin sa akin." Bago siya pumanaw, "Bantayan mo si Amelia," sabi niya. "May masama akong kutob sa mga De Leon." Isang patak ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Lita. At tama nga siya. Patawarin mo ako, Hija. Huli na nang malaman ko ang buo nilang plano. "Anong plano?" tanong ni Amelia. Kahit alam na niya sa kaibuturan ng kanyang puso ang sagot. "Planong patayin ka," diretsong sabi ni Lita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi ito ospital. Isa itong abandonadong klinika na nirentahan ni Isabela. Ang doktor, ang mga nurse, lahat sila bayad. Ang ituturok sana sa'yo ay isang lethal dose ng potassium chloride, isang atake sa puso ang magiging itsura nito. Napahawak si Amelia sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kasamaang kaya nilang gawin. Pero
pagpapatuloy ni Lita, bago pa nila magawa iyon, nagawan ko ng paraan. Pinapalitan ko ang gamot ng isang malakas na pampatulog. Iyon ang dahilan kung bakit ka nakaligtas. Hinawakan ni Lita ang kamay ni Amelia. Narinig ko ang lahat, Hija. Ang pagmamakaawa mo, ang pagkuha nila sa kambal. Sa pagbanggit ng kambal, muling bumuhos ang luha ni Amelia. Ito'y isang agos ng walang katapusang pighati. Kailangan kong mabawi ang mga anak ko, Manang Lita. Kailangan ko silang mabawi. At mababawi mo sila, matatag na sabi ni Lita. Pero hindi ngayon. Kailangan muna nating makaalis dito. Babalik ang mga tauhan ni Isabela anumang oras para kumpirmahin ang pagkamatay mo at itapon ang iyong bangkay. Kailangan na nating kumilos. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Amelia. Biglang napalitan ng determinasyon ang kanyang pagdadalamhati. Ang apoy na unang nag-alab sa kanyang puso bago siya mawalan ng malay ay muling sumiklab, mas malakas, mas mapanira. Hindi pa ito ang katapusan ko. Ito pa lang ang simula. Tumingin siya kay Lita. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan, kundi isang nakakapasong galit. Kailangan ko ng cellphone, Manang. Nagulat si Lita sa biglaang pagbabago sa aura ni Amelia. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang isang luma at mumurahing telepono mula sa kanyang bulsa at iniabot ito. Nanginginig ang mga kamay ni Amelia habang dinididayal ang isang numero na matagal na niyang memoryado. Ang numero ng taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama, higit kanino man. Ang abogado at kanang kamay ng pamilya Reyes. Isang ring, 2. Hello? Sagot ng isang baritonong boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Amelia. Pinipigilan ang kanyang boses na manginig. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para lumaban. Attorney Sandoval, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at puno ng isang panata. Si Amelia Reyes ito. Kailangan kita. Katahimikan. Iyon ang unang naging reaksyon sa kabilang linya. Isang katahimikan na puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Sa isang saglit, inakala ni Amelia na naputol na ang tawag. Sino to? Tanong ni Attorney Sandoval. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. Si Amelia po ito. Pag-uulit niya. Mas nilinaw, mas pinatatag ang kanyang boses. Amelia Reyes de Leon. Narinig niya ang isang malalim na paghinga. Ginang Amelia? Imposible. Ang sabi sa amin, ang sabi ni Ginoong Marco ay, pumanaw na kayo dahil sa komplikasyon sa panganganak. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amelia. Iyon nga ang gusto nilang mangyari, attorney. Ang gusto nilang paniwalaan ng buong mundo. Sa loob ng ilang segundo, mabilis ngunit malinaw niyang isinalaysay ang lahat. Ang pagtataksil sa loob mismo ng silid sa ospital, ang pagkuha sa kanyang mga anak, ang tangkang pagpatay sa kanya. Habang nagsasalita siya, naririnig niya ang papalakas na paghinga ng abogado sa kabilang linya. Ang pagkabigla nito ay napalitan ng isang mabigat na galit. Mga hayop, narinig niyang bulong ni Attorney Sandoval. Walang kaluluwa. Kailangan ko ng tulong ninyo, sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay hindi nagmamakaawa, kundi nag-uutos. Kailangan kong makaalis dito at kailangan kong bawiin ang mga anak ko. Makinig kang mabuti, Amelia. Biglang nagbago ang tono ng abogado. Naging matalas ito at puno ng awtoridad. Bago pumanaw ang iyong ama, si Don Ricardo, may inihanda siyang huling bilin, isang protective clause. Sa kanyang testamento, napakunot ang noo ni Amelia. Protective clause. Ito ay isang natatagong probisyon, paliwanag ni Attorney Sandoval. Mabibigyan ka nito ng absolutong kapangyarihan sa Reyes Corporation.
Ang lahat ng shares ni Marco at ng pamilya De Leon ay automatikong i-freeze. Ang lahat ng kanilang voting rights ay mawawala. Ikaw ang magiging nag-iisang may hawak ng kapangyarihan. Pero may pag-aalinlangan sa boses nito. May isang kondisyon para ma-activate ito. At iyon ay kung may malinaw na banta sa iyong buhay na kagagawan mismo ng pamilya De Leon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa mga ugat ni Amelia. Ngayon niya naintindihan. Ang kanyang ama. Palagi itong may duda kay Marco. Palagi nitong nakikita ang kasakiman sa mga mata ni Isabela. Hindi siya pinakinggan ni Amelia noon dahil bulag siya sa pag-ibig. Ang kanyang ama ay naghanda ng isang sandata para sa kanya. Isang sandata na ngayon niya lang natuklasan. Ang tangkang pagpatay sa akin. Bulong ni Amelia. Ito na ang kondisyon. Eksakto, sagot ng abogado. Amelia, ang kailangan mo lang gawin ay manatili dyan. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, maliban kay Manang Lita. Papunta na ang mga tao ko dyan. Ilalabas ka namin. Paano ninyo nalaman kung nasaan ako? May tracker sa luma mong kwintas na regalo ng papa mo. Inactivate ko ito nang tumawag ka. Alam na namin ang lokasyon mo. Maghintay ka lang. Pagkatapos ng tawag, ibinalik ni Amelia ang cellphone kay Manang Lita. Ang nanginginig niyang mga kamay kanina ay matatag na ngayon. Ang kanyang mga matang puno ng luha ay tuyo na at napalitan ng isang determinasyong kayang bumasag ng pader. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Siya at si Manang Lita ay tahimik na nakaupo sa dilim, pinakikiramdaman ang bawat tunog mula sa labas. Ang bawat kaluskos, ang bawat anino ay isang potensyal na panganib. Hanggang sa may kumatok sa pinto. 3 marahan na katok. Nagkatinginan sila ni Manang Lita. Ito na yon. Binuksan ni Manang Lita ang pinto. 2 lalaking nakasuot ng itim na jacket ang pumasok. Hindi sila nagsalita. Ang isa ay tumango lang kay Amelia bilang paggalang. Ma'am, sabi ng isa sa kanila, sumunod po kayo sa amin. Mabilis lang po. Inalalaya nila si Amelia na tumayo. Bawat galaw ay may kasamang sakit, ngunit tiniis niya. Ang bawat kirot ay isang paalala ng pagtataksil na ginawa sa kanya. At ang bawat paalala ay nagpapatindi sa apoy sa kanyang dibdib. Dumaan sila sa isang likurang pinto, papalabas sa isang madilim na eskinita. Isang itim na van na walang plaka ang naghihintay. Mabilis silang pumasok at humarurot ito paalis. Nilamon ng kadiliman ng gabi. Mula sa bintana ng van, natanaw ni Amelia ang skyline ng syudad. Sa gitna ng lahat ng ilaw, isang gusali ang nangingibabaw, ang Race Tower, ang simbolo ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama, ang simbolo ng lahat ng ninakaw sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ng kalayaan ay hindi kailanman naging ganito kasariwa. At ang hangin ng paghihiganti ay hindi kailanman naging ganito katamis. Opisyal na akong patay sa mata nila, attorney. Malamig na sabi ni Amelia sa sarili. Naaalala ang kanyang sinabi sa telepono. Ngayon, masasaksihan nila ang muli kong pagkabuhay. Suot ang isang mamahaling itim na suit, tumayo si Marco De Leon sa harap ng salamin. Inayos niya ang kanyang kurbata, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa refleksyon, nakita niya ang isang lalaking mukhang pagod at nagluluksa. Isang perpektong maskara. Marco, anak, handa ka na ba? Ang boses ni Isabela ay nanggaling mula sa pinto ng kanyang silid. Pumasok ito. Suot ang isang eleganteng itim na bestida. Ang mukha ay nagpapakita ng tamang-tamang timpla ng kalungkutan at katatagan. Para sa mga hindi nakakaalam, siya ang larawan ng isang biyenang nagdadalamhati para sa kanyang manugang. Pero alam ni Marco ang totoo. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Malapit na po, Mami, sagot niya.
Pilit na pinapakalma ang sarili. Lumapit si Isabela at inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Ang kanyang haplos ay malamig. Galingan mo ang pag-arte mamaya. Kailangan nilang lahat maniwala na nawalan ka ng isang mapagmahal na asawa. Ang mga luha ay makakatulong, pero huwag masyadong sobra. Ang kailangan nila ay isang leader na kayang maging matatag sa gitna ng trahedya. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang alaala ni Amelia na nakangiti. Ang mga mata nito'y puno ng pagmamahal at pagtitiwala para sa kanya. Marco, ikaw ang buhay ko. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Huli na para dyan. Ito ang pinili niyang landas. Ang landas patungo sa kapangyarihan. Ang libing ni Amelia Reyes ay marangya. Daan-daang mga puting bulaklak ang nakapalibot sa isang magarang kabaong na gawa sa mahogani. Siyempre, walang laman ito. Ang mga pinakamayayamang pamilya, mga kasosyo sa negosyo, at mga politiko ay naroroon para magbigay ng kanilang pakikiramay. Ginanap ni Marco ang kanyang papel nang walang mali. Nagsalita siya tungkol sa kabutihan ni Amelia, sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang mga pangarap. May mga pumatak na luha mula sa kanyang mga mata sa tamang pagkakataon. Si Isabela naman ay nanatili sa kanyang tabi, isang haligi ng suporta. Walang sino man ang naghinala. Para sa buong mundo, isa itong malungkot na trahedya. Isang batang ina na pumanaw matapos isilang ang kanyang mga anak. Kinabukasan, sa Reyes Tower, sa unang pagkakataon, umupo si Marco sa upuan sa dulo ng mahabang lamesa sa boardroom. Ang upuang dating para lang kay Don Ricardo Reyes at pagkatapos ay kay Amelia. Naramdaman niya ang malambot na katad sa kanyang likod. Mula dito, tanaw niya ang buong syudad. Ito na. Ang lahat ng ito ay sa kanya na. Congratulations, Mr. CEO. Bati ni Isabela. Nakangiti habang isinasalin ang champagne sa 2 baso. Hindi pa opisyal, Mommy, sabi ni Marco. Kahit na nararamdaman na niya ang bigat ng kapangyarihan, kailangan pa ng boto ng board. Huwag kang mag-alala, anak. Ako na ang bahala sa lahat, sabi ni Isabela, iniabot ang baso sa kanya. Ang kailangan lang nilang makita ay isang De Leon na handang mamuno. At sa tulong ng kambal, ang mga tagapagmana, sigurado na ang posisyon natin. Itinaas ni Isabela ang kanyang baso. Para sa pamilyang De Leon at para sa bagong kabanata ng Reyes Corporation. Itinaas din ni Marco ang kanyang baso at nakipagtagay. Para sa atin. Habang iniinom niya ang malamig na champagne, isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanya. Tinatabunan ang anumang natitirang konsensya. Tapos na ang lahat. Panalo na sila. Biglang tumunog ang personal na cellphone ni Marco. Isang numero na hindi nakarehistro. Nagdalawang isip siya kung sasagutin, ngunit naisip niyang baka importante ito. Hello, Marco De Leon speaking. Mr. De Leon, sabi ng isang formal na boses sa kabilang linya. This is the office of Attorney David Sandoval. I am instructed to inform you that an emergency board meeting has been called for tomorrow morning at 9 o'clock sharp. Napakunot ang noo ni Marco. Emergency meeting? Bakit? Ako na ang interim CEO. Ako ang dapat magpatawag niyan. Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang kausap sa isang malamig at formal na tono. May bigla ang pagbabago po sa estate ni Don Ricardo Reyes na activate po ang isang probisyon sa kanyang huling testamento. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Anong probisyon? The protective clause, sir. It has been officially invoked. Nakatayo si Amelia sa harap ng isang malaking salamin, ngunit ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na niya halos kilala. Wala na ang malambot na babae na laging nakangiti at puno ng pagmamahal. Wala na ang asawang handang ibigay ang lahat para sa kanyang pamilya. Ang pumalit ay isang reyna na may mga matang nag-aalab sa determinasyon.
isang reyna na inagawan ng kaharian at handang makipagdigma para mabawi ito. Suot niya ay isang kulay dugong pantsuit. Ang matalas na hiwa ng damit ay bumagay sa talas ng kanyang bagong pananaw. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit at ang kanyang muka ay may magaang makeup. Sapat lang para itago ang mga bakas ng pagod at sakit at para bigyang diin ang lamig sa kanyang mga mata. Handa ka na ba? Tanong ni attorney. Sandoval, na nakatayo sa may pinto ng safe house. Tumango si Amelia. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang refleksyon. Ipinanganak akong handa para dito, attorney. Ngayon ko lang nalaman. Sa loob ng itim at bulletproof na sasakyan, tahimik lang si Amelia habang binabagtas nila ang daan patungo sa sentro ng syudad. Tanaw na tanaw niya ang raised tower, isang dambuhalang tore ng bakal at salamin na tila umabot sa kalangitan. Dati, ito ang simbolo ng kanyang pangarap at ng legasiya ng kanyang ama. Ngayon, para sa kanya, isa itong battlefield. Pagpasok niya sa lobby ng raised tower, tila huminto ang mundo. Ang mga empleyadong naglalakad, ang mga gwardiya, ang mga receptionist, lahat sila ay napahinto. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas. Ang mga bulungan ay nagsimulang gumapang na parang lason. Si Mama Amelia ba yon? Imposible! Nasa libing niya tayo kahapon. Multo ba yan? Hindi niya pinansin ang mga ito. Naglakad siya ng diretso. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Bawat hakbang ay may bigat, may layunin. Sa kanyang likuran ay si Attorney Sandoval at dalawang malalaking bodyguard. Dumiretso sila sa pribadong elevator na para lamang sa CEO. Habang paakyat ito, huminga siya ng malalim. Ito na. Sa boardroom sa pinakamataas na palapag, nagahari ang tensyon. Ang lahat ng board members ay naroon. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Marco. Sinusubukang magpakita ng kontrol. Sa kanyang tabi ay si Isabela. Ang muka ay puno ng inis sa biglaang pagpupulong. Ano ang ibig sabihin nito? Attorney Sandoval? Galit na tanong ni Isabela sa isang speakerphone. Bakit kayo nagpatawag ng emergency meeting nang walang pahintulot ng interim CEO? Bago pa man makasagot ang speakerphone, ang malaking pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinto. At doon, nakatayo si Amelia. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Si Marco ay namutla. Ang kulay sa kanyang muka ay nawala na parang abo. Ang hawak niyang ballpen ay nahulog sa sahig. Si Isabela naman, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tila hindi makahinga. Ngumiti si Amelia. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting nakakakilabot. Good morning, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa buto. Pasensya na kung nahuli ako. Maaari na ba tayong magsimula? Walang nakapagsalita. Naglakad si Amelia papasok. Kasunod si Attorney Sandoval. Huminto siya sa gitna ng silid. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong kwarto. Si Isabela ang unang nakabawi sa pagkabigla. Tumayo siya. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Amelia. Imposible! Patay ka na! Nakita namin! Isa kang impostor. Impostor? Muling ngumiti si Amelia. Tanungin mo ang anak mo, Isabela. Tanungin mo siya kung gaano kaepektibo ang lason na itinurok ninyo sa akin. Lalong namutla si Marco. Si Attorney Sandoval ang nagsalita. Ayon sa huling testamento ni Don Ricardo Reyes, ang protective clause ay opisyal nang na-activate dahil sa malinaw na banta at tangkang pagpatay sa buhay ng kanyang nag-iisang tagapagmana, si Ginang Amelia Reyes. Naglabas siya ng mga dokumento at ipinamahagi sa board. Ibig sabihin, simula sa oras na ito, lahat ng shares,
assets at voting rights na hawak ng pamilya De Leon sa Reyes Corporation ay naka-freeze. Lahat ng kanilang posisyon ay binabawi. Ang nag-iisang may kapangyarihan sa korporasyong ito ay si CEO Amelia Reyes. Isang kaguluhan ang sumabog sa boardroom. Ngunit ang boses ni Amelia ay muling pumailan lang. Pinatahimik ang lahat. Hindi niya tiningnan ang board. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa 2 taong nagtaksil sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng mesa sa upuang inukupan ni Marco. Huminto siya sa tabi nito. Tumingala si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, pagsisisi at hindi paniniwala. Marco? Bulong ni Amelia. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Tapos na ang laro. Pagkatapos, tiningnan niya ng diretso si Marco at Isabela. Ang kanyang boses ay lumakas at umalingaw-ngaw sa buong silid, malamig at walang awa. Ang palabas ay tapos na. Security! Agad na pumasok ang 2 gwardiya ng gusali. Ihatid ninyo palabas si Ginoong at Ginang De Leon. Hindi na sila parte ng kumpanyang ito. Ang bawat hakbang palabas ng boardroom ay isang uri ng torture para kay Isabela De Leon. Ramdam niya ang mahigpit ngunit magalang na pagkakahawak ng gwardiya sa kanyang braso. Isang paalala na hindi na siya respetado sa lugar na ito. Isa na lamang siyang trespasser sa imperyong pinangarap niyang angkinin. Mas masahol pa sa sakit ng sampal ang tingin ng mga empleyado na nadadaanan nila sa lobby. Ang dating paggalang ay napalitan ng pag-uusisa. Ang dating takot ay naging bulungan na puno ng pangungutya. Nakayuko lang si Marco sa kanyang tabi, parang isang basang sisiw, walang lakas na harapin ang kahihiyan. Mahina, bulong ni Isabela sa sarili, puno ng pagkasuklam para sa sariling anak. Ang biyahe pa uwi sa mansyon ng mga De Leon ay nababalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Walang nagsasalita. Si Marco ay nakatingin lang sa labas ng bintana, tila nawala sa sarili. Si Isabela naman ay diretso ang tingin sa daan, ngunit ang kanyang isip ay nag-aapoy. Paano nangyari ito? Paano nakaligtas ang babaeng yon? Ang plano ay perpekto. Bayad ang lahat. Sigurado na dapat ang lahat. Pagpasok nila sa pinto ng mansyon, hindi na nakapagtimpi si Isabela. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Mami! Gulat na sigaw ni Marco. Hawak ang namumulang pisngi. Huwag mo akong tawaging mami! Sigaw ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang ahas. Ito ang nangyayari kapag mahina ka. Kung tinapos mo lang sana agad siya. Kung sinigurado mo lang. Paano ko naman malalaman na may ganoong plano ang ama niya? Nangangatwirang sagot ni Marco. Walang nakakaalam sa protective clause na yan. Dahil inutil ka. Isa pang sigaw mula kay Isabela. Palagi kang umaasa sa akin. Palagi kang nagpapatakbo sa akin. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Wala na sa atin ang lahat. Ang pera, ang kumpanya, ang kapangyarihan. Ipinahiya mo ang pangalan ng De Leon. Ako ba ang nagkamali? Biglang tumaas ang boses ni Marco. Sa wakas ay nagpakita ng kaunting galit. Plano niyo ito. Kayo ang nag-utos sa akin. Sinunod ko lang kayo. Muling itinaas ni Isabela ang kanyang kamay para sampalin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, nahawakan ni Marco ang kanyang braso. Tama na, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Tapos na tayo. Talunan na tayo. Ang salitang talunan ay tila gumising sa isang demonyo sa loob ni Isabela. Bigla siyang huminahon. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong titig. Binitawan niya ang kanyang anak. Inayos niya ang kanyang damit at dahan-dahang tumalikod. Naglakad siya patungo sa nursery kung saan mahimbing na natutulog ang kambal sa kanilang mga kuna, alaga ng 2 yaya. Tiningnan niya ang mga sanggol, ang mga inosenteng mukha na naging susi sana sa kanilang tagumpay. Ang susi,
Isang dahan-dahang na mga ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga sigaw kanina. Hindi pa sila talunan dahil hawak pa niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo para kay Amelia. Umalis kayo. Malamig niyang utos sa mga yaya. Agad namang nagsilabasan ang mga ito. Ramdam ang panganib sa hangin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Ang numero ng opisina ng CEO ng Reyes Corporation. Ilang saglit lang, isang boses ang sumagot sa kabilang linya. Ang boses na kinamumuhian niya ng higit sa lahat. Amelia Reyes speaking. Amelia, mahal kong manugang, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na tamis. O dapat ko bang sabihing, dating manugang? Narinig niya ang pagtigil sa paghinga ni Amelia. Anong kailangan mo, Isabela? Simple lang, sabi ni Isabela habang tinitingnan ang natutulog na kambal. Hawak ko ngayon ang dalawang bagay na mas mahalaga pa sa buong Reyes Corporation. Ang dalawang dahilan kung bakit ka lumalaban. Narinig niya ang biglaang pag-igting sa boses ni Amelia. Huwag mong sasaktan ang mga anak ko. Hindi ko sila sasaktan. Tumawa si Isabela. Kung ibibigay mo sa akin ang gusto ko, gusto mong makita ulit ang mga anak mo? Hindi ba? Gusto mo silang mayakap? Anong gusto mo? Tanong ni Amelia. Ang boses ay nagkalamat na. Ibalik mo sa amin ang lahat, sabi ni Isabela. Ang bawat salita ay may lason. Iatras mo ang protective clause. Ibigay mo kay Marco ang posisyon bilang CEO. Burahin mo sa isip mo na nangyari ang lahat ng ito. At kung hindi, tumingin si Isabela sa kanyang mga apo. Ang kanyang nangiti ay lumawak. Kung hindi, hindi mo na sila makikita habang buhay. Beep. Ang tunog ng pagbaba ng telepono sa kabilang linya ay parang isang putok ng baril sa tainga ni Amelia. Sa isang iglap, ang reynang puno ng kapangyarihan na nagmarcha sa boardroom kanina ay naglaho. Ang natira ay isang ina na ninakawan ng kanyang mga anak. Ang baso ng tubig sa kanyang mesa ay naging target ng kanyang nanginginig na kamay. Lumipad ito at sumalpok sa pader. Ang tunog ng nababasag na salamin ay sumasalamin sa biglang pagkasira ng kanyang pag-asa. Amelia! Mabilis na lumapit si Attorney Sandoval. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kukunin ko sila, sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Pupuntahan ko sila. Hindi ko hahayaang saktan niya ang mga anak ko. Sinubukan niyang tumakbo palabas ng opisina. Ngunit matatag siyang pinigilan ng abogado. Huminahon ka, Amelia. Ito mismo ang gusto niyang mangyari. Sabi ni Attorney Sandoval. Gusto niyang mataranta ka. Gusto niyang gumawa ka ng isang bagay na padalos-dalos. Pero ang mga anak ko, sigaw ni Amelia. Ang mga luha na pinigilan niya nang matagal ay nagsimula nang bumuhos. Nasa kanila ang mga anak ko. Paano ako hihinahon? Hinawakan ni Attorney. Sandoval ang kanyang mga balikat at pilit siyang hinarap sa kanya. Makinig ka sa akin. Kung pupunta ka doon ngayon, ano ang gagawin mo? Makikipag-agawan ka? Tatawag ka ng pulis? Anong sasabihin mo? Na kinuha ng lola ang sarili niyang mga apo? Hawak nila ang birth certificate. Sa mata ng batas, habang hindi pa naayos ang kustodya, may karapatan sila. Ang bawat salita ng abogado ay parang isang suntok sa sikmura ni Amelia. Dahil totoo, lahat ay totoo. Napaupo siya sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay napasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay naging abo sa kanyang bibig. Ano ang silbi ng lahat ng kapangyarihang ito kung hindi niya kayang protektahan ang kanyang mga anak? Talo na naman ba ako? Tumingin siya sa labas ng bintana sa syudad na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang syudad na pinamunuan ng kanyang ama. Bigla,
Isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang huling pag-uusap nila ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang tunay na kapangyarihan, anak, ay hindi sa kung gaano kakatigas sumuntok. Sabi nito sa kanya noon, kundi sa kung saan mo itatama ang iyong suntok. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kawalan ng pag-asa, ay unti-unting napuno ng isang malamig at matalas na liwanag na unawaan niya na. Si Isabela ay nagkamali, isang malaking pagkakamali. Ginamit niya ang mga bata, ang nag-iisang kahinaan ni Amelia. Pero sa paggawa noon, ipinakita rin ni Isabela ang sarili nitong kahinaan, ang pera, ang karangyaan, ang kapangyarihan. Attorney, sabi ni Amelia, ang kanyang boses ay iba na. Kalmado, kontrolado, mapanganib. May tama ka, hindi tayo susugod. Hindi tayo maglalaro sa paraan na gusto niya. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kanyang abogado. Gagamitin natin ang sandatang ibinigay sa akin ng aking ama, ang buong lakas ng Reyes Corporation. Akala niya, hawak niya ako sa leeg. Ngayon, ipaparamdam ko sa kanya kung paano ang dahan-dahang sinasakal. Tumayo siya at lumakad pabalik sa kanyang mesa. Kinuha niya ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Magpatawag ka ng isa pang emergency meeting. Utos niya kay Attorney Sandoval. Ihanda mo ang lahat ng dokumento. Simula bukas, lahat ng kontrata, lahat ng supply, lahat ng pautang na may koneksyon sa kahit anong negosyo ng mga De Leon ay puputulin natin. Lahat. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nagdidilim. I-freeze mo ang lahat ng personal bank accounts nila, pati na ang kanilang mga credit card. Siguraduhin mong kahit isang sentimo ay hindi nila magagalaw. Tumingin siya sa abogado. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Gusto niyang pag-usapan ang presyo ng mga anak ko? Sige, ipapakita ko sa kanya kung gaano kamahal ang bawat hininga nila. Sisirain ko ang mundo niya hanggang sa wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumuhod at ibalik sa akin ang lahat ng sa akin. Para kay Marco De Leon, ang unang araw ng kalayaan niya mula sa anino ni Amelia ay dapat sanang isang selebrasyon. Iniwan niya ang kanyang ina sa mansyon para bantayan ang kambal. Habang siya naman ay nagpunta sa isang high-end mall. Oras na para gantimpalaan ang sarili, isang bagong Swiss watch marahil, o isang mamahaling set ng golf clubs. Iyon ang buhay na nararapat para sa isang CEO. Pumasok siya sa isang kilalang jewelry store. Ang kanyang mga balikat ay nakaangat. Ang kanyang nangiti ay mayabang. Iyon, sabi niya sa sales lady. Itinuturo ang isang relo na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang presyo nito ay katumbas na ng isang bagong kotse. Excellent choice, sir. Sabi ng sales lady, maingat na inilalabas ang relo mula sa salamin. Isinuot ito ni Marco sa kanyang pulso. Perpekto. Ito ang simbolo ng kanyang bagong estado sa buhay. I'll take it, sabi niya, at inabot ang kanyang itim na credit card na may pinakamataas na limit. Kinuha ng sales lady ang card at isinaksak sa terminal. Naghintay si Marco, ang kanyang nangiti ay hindi maalis sa kanyang mukha. Ngunit ang ngiti na yon ay dahan-dahang naglaho nang makita niya ang pagkunot ng noo ng sales lady. I'm sorry, sir, sabi nito, medyo nahihiya. Declined po. Nawala ang nangiti ni Marco. Ano? Imposible. Subukan mo ulit. Sinubukan ulit ng sales lady. Pareho pa rin ang resulta. Declined pa rin po, sir. Isang inis ang gumapang sa dibdib ni Marco. Kumuha siya ng isa pang card mula sa kanyang wallet. Subukan mo ito. Declined. Kumuha siya ng pangatlo. Declined. Ang mga tao sa loob ng tindahan ay nagsisimula ng tumingin. Ang sales lady ay hindi na makatingin sa kanya ng diretsyo. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na sampal.
May problema yata sa sistema ninyo, mabilis niyang sabi. At halos takbuhin niya ang palabas ng tindahan. Nang makarating siya sa kanyang kotse, agad niyang tinawagan ang bangko. Pinagpawisan siya ng malamig habang naghihintay sa sagot ng isang bank manager. Mr. De Leon, good morning. Sabi ng manager sa kabilang linya. Yes, I can confirm. All your accounts, including your credit cards and checking accounts, have been frozen. Frozen? Bakit? Sigaw ni Marco sa telepono. We received a primary directive from the main financier of your accounts, sir. Ang Race Corporation. As per their instruction, lahat po ng assets na may koneksyon sa pangalan ninyo at ni Ginang Isabela de Leon ay indefinitely suspended. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Race Corporation, Amelia. Kumaripas siya ng takbo pawi. Ang kanyang pagkasabik kanina ay napalitan ng purong takot. Pagdating niya sa mansyon, naabutan niya ang kanyang ina. Nakausap ang kanilang accountant sa telepono. Ang mukha ni Isabela ay kasing itim ng isang ulap sa bagyo. Anong ibig mong sabihin na hindi natin mababayaran ang mga supplier? Sigaw ni Isabela sa telepono. Gamitin mo ang ibang pondo. May sinabi ang accountant sa kabilang linya na lalong nagpagalit kay Isabela. Lahat? Pati ang mga investment natin sa ibang bansa? Imposible. Ibinagsak niya ang telepono. Tumingin siya kay Marco at sa mga mata nito ay nakita ni Marco ang isang uri ng galit na hindi pa niya nakikita dati. Isang galit na malamig at nakamamatay. Sinasakal niya tayo, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Ang demonyong babaeng iyon, akala niya, dahil hawak niya ang pera, hawak na niya tayo. Naglakad siya ng pabalik-balik sa sala. Ang kanyang isip ay tila isang makina na gumagana ng mabilis. Iniisip niya na matatalo niya ako sa ganitong paraan. Sa pera, isang napakalaking pagkakamali. Huminto siya at tumingin kay Marco. Hindi niya naiintindihan kapag ang isang tao ay wala ng material na bagay na maaaring mawala. Nagiging mas mapanganib siya. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nag-dial. Sino? Sinong tatawagan mo, Mami? Kinakabahang tanong ni Marco. Hindi siya sinagot ni Isabela. Ngunit narinig ni Marco ang boses ni Amelia mula sa speaker ng telepono. Isabela, mabilis kang tumawag. Nagugutom na ba kayo? May pang-uuyam sa boses ni Amelia. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Hindi pa naman, Amelia, pero ang mga anak mo, baka sila ang magutom. Narinig nila ang biglaang katahimikan sa kabilang linya. Huwag mong isipin. Pagpapatuloy ni Isabela, ang boses ay malambing ngunit puno ng lason na ang pagputol sa aming pera ang magpapatalo sa akin. Nagkakamali ka mo. Pinapabilis mo lang ang mga bagay-bagay. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Amelia. Ang boses ay may bahid na ng takot. Ang isang sanggol, napakadelikado ng kanyang kalusugan. Hindi ba? Sabi ni Isabela. Tila nag-iisip ng malakas. Isang patak lang ng maling gamot sa kanyang gatas at maaari na siyang magkaroon ng lagnat. 2 patak at baka kailangan na siyang isugod sa ospital. 3 patak. Hayop ka. Huwag mong gagalawin ang mga anak ko. Isang sigaw na puno ng purong takot mula kay Amelia. Ngumisi si Isabela. Gusto mong makipagdigma, Amelia? Sige. Pero hindi ito digmaan ng pera. Digmaan ito ng kung sino ang mas kayang manakit. At sa larong iyan, palagi akong panalo. Oras na para maranasan mo ang tunay na takot. Nabitawan ni Amelia ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makintab na mesa na gawa sa mahogany ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng tahimik niyang opisina. Ngunit hindi niya ito narinig. Wala siyang narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang nag-uulit-ulit na boses ni Isabela sa kanyang isipan.
Isang patak lang ng maling gamot sa kanyang gatas. 2 patak, 3 patak. Nanlamig ang buong katawan ni Amelia. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Sinubukan niyang huminga, ngunit walang pumapasok. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang mamahaling opisina, ang tanawin ng syudad, ang mukha ni Attorney Sandoval, lahat ay umikot na parang isang malaking ipo-ipo. Amelia? Anong nangyari? Anong sinabi niya? Narinig niya ang nag-aalalang boses ng abogado, ngunit ito'y tila nanggagaling sa napakalayo. Isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, ang maliliit na mukha ng kanyang kambal, ang kanilang mga walang malay na mata, ang kanilang maliliit na kamay na kumakapit sa kanyang daliri. At kasunod noon, isang imahe ng isa sa kanila na nahihirapang huminga, nilalagnat, nag-aagaw buhay. Isang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi ito isang sigaw ng galit. Hindi ito isang iyak ng lungkot. Ito ay isang primal na sigaw. Isang sigaw ng isang inang nakakita sa kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan. Hindi. Napatayo siya, ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay napasabunot sa kanyang sariling buhok. Amelia! Mabilis na lumuhod si Attorney Sandoval sa kanyang tabi. Sinusubukang alalayan siya. Kasalanan ko to. Humagulgol si Amelia. Ang bawat salita ay puno ng laso ng pagsisisi. Kasalanan ko to. Masyado akong naging kampante. Akala ko kaya ko silang talunin sa laro nila. Hindi mo ito kasalanan, maring sabi ng abogado. Mga demonyo sila. Hindi natin alam na kaya nilang gawin ito. Pero dapat inisip ko, dapat alam ko. Sigaw ni Amelia, hinahampas ang sahig sa kanyang galit sa sarili. Pinahamak ko ang mga anak ko. Ang sarili kong mga anak. Ipinusta ko ang buhay nila para lang sa pera at paghihiganti. Ang babaeng reyna na pumasok sa boardroom kanina ay tuluyan ng gumuho. Ang natira ay isang basag na piraso ng isang ina, nilalamon ng takot at pagkakasala. Alam niya na, talo na siya. Hindi ito isang laban na kaya niyang ipanalo. Hindi kung ang premyo ng kalaban ay ang buhay ng kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang tumigil sa pag-iyak. Ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Attorney Sandoval. Ang apoy sa kanyang mga mata ay wala na. Ang natira ay abo. Isang malamig at patay na abo. Iatras mo ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, walang buhay. Napakunot ang noo ng abogado. Ano? Amelia, hindi tayo pwedeng sumuko. Ito na ang panalo natin. Anong panalo? Sigaw niya at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay basag na. Anong silbi ng kumpanyang ito kung wala na ang mga anak ko? Anong silbi ng lahat ng pera sa mundo kung maririnig ko ang huling hininga nila dahil sa katigasan ng ulo ko? Tumayo siya. Nanginginig ngunit may bagong determinasyon. Isang determinasyon na isuko ang lahat. Pinulot niya ang telepono mula sa mesa. Tumingin siya kay Attorney Sandoval. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Gawin mo na, Attorney, pakiusap. Ibalik mo sa kanila ang lahat. Ang pera, ang mga account, ang posisyon, lahat. Huminga siya ng malalim, ang huling hininga ng reynang mandirigma. Basta, iligtas mo lang ang mga anak ko. Napahila mo si Attorney Sandoval sa kanyang mukha habang pinagmamasdan si Amelia na nakaupo sa kanyang mesa, blanko ang ekspresyon. Sa harap nito ay ang mga dokumento na maglilipat ng lahat ng kapangyarihan pabalik sa mga De Leon. Isang kasulatan ng pagsuko. Ang kailangan na lang ay ang pirma niya. Amelia, pag-isipan natin ito. Huling subok ng abogado. Kahit alam niyang wala ng saysay, may iba pang paraan.
Umiling si Amelia, hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa telepono na para bang naghihintay sa isang tawag na magsasabing ligtas na ang kanyang mga anak. Walang ibang paraan, attorney. Sabi niya, ang kanyang boses ay isang walang buhay na bulong. Ang buhay nila ang nakataya. Walang halaga ang kahit anong yaman kumpara doon. Pusong ina. Walang argumento ang kayang tumalo doon. Malungkot na tumango si Attorney Sandoval. Inihanda niya ang pluma. Kung ito ang desisyon mo, susundin ko. Habang dahan-dahang inaabot ni Amelia ang pluma, biglang nagring ang personal na cellphone ng abogado. Isang hindi pamilyar na numero. Karaniwan ay hindi niya ito sasagutin, lalo na sa isang kritikal na sandali. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na pindutin ang berdeng buton. Sandoval speaking. Attorney Sandoval, salamat sa Diyos at sumagot kayo. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at kaba. Boses ng isang babae. Sino po ito? Si Lita po ito, attorney. Ang nurse na tumulong kay Ma'am Amelia sa klinika. Agad na naging alerto si attorney. Sandoval. Manang Lita, bakit po kayo napatawag? May problema ba? Attorney, kailangan ninyo akong pakinggan. Walang oras. Nasa probinsya ako ngayon, sa higaan ng aking kapatid na nag-aagaw buhay. Bago siya mawalan ng malay, may ipinagtapat siya sa akin. Isang sikreto na tinago niya ng 30 taon. Sikreto? Anong sikreto? Tanong ng abogado. Habang nakatingin kay Amelia, na handa nang pumirma, narinig niya ang malalim na paghinga ni Lita sa kabilang linya, na para bang nag-iipon ito ng lakas. Ang kapatid ko po ay isang midwife sa ospital kung saan isinilang si Marco de Leon. Napakunot ang noo ni Sandoval. Anong koneksyon nito sa kasalukuyan? Attorney, pagpapatuloy ni Lita, ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang totoong anak na lalaki ng pamilya, de Leon, ay patay ng isinilang. Isang malamig na kuryente ang biglang gumapang sa buong katawan ni Attorney Sandoval. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ano? Anong sinasabi mo? Ang sanggol na kinilala ng lahat bilang si Marco de Leon ay hindi isang de Leon, humikbi si Lita. Siya po ang tunay na anak ni Isabela. Para siyang nabingi. Ang mundo sa paligid niya ay tila nawalan ng tunog. Si Isabela pala noon ay may lihim na karelasyon, paliwanag ni Lita. Nanganak siya ng halos kasabay na araw ng ginang ng mga de Leon. Nang mamatay ang totoong tagapagmana, nakita ni Isabela ang pagkakataon. Ginamit niya ang pera para patahimikin ang lahat, kasama na ang kapatid ko. Ipinagpalit niya ang mga sanggol. Ang patay na sanggol ng mga de Leon ang ipinalibing niya bilang sarili niyang anak, at ang sarili niyang anak ang ipinalaki niya bilang isang de Leon. Isang piraso ng puzzle ang biglang nabuo sa isip ni Sandoval. Ang obsesyon ni Isabela sa kapangyarihan, ang desperasyon niyang kontrolin ang yaman ng mga Reyes. Hindi lang ito tungkol sa ambisyon, ito ay tungkol sa pagprotekta sa isang napakalaking kasinungalingan. Si Marco ay walang karapatan. Walang kahit katiting na karapatan sa pangalan, sa pera, at sa lahat ng inaangkin nila. Isang impostor, isang pekeng tagapagmana. Manang Lita, sigurado po ba kayo dyan? Tanong niya. Ang kanyang puso ay kumakarera. May mga dokumento po. Itinago ng kapatid ko. Ang birth certificate, ang death certificate, lahat po. Ibibigay ko sa inyo. Huwag ninyong ibababa ang telepono, sigaw ni attorney. Sandoval, kailangan kong pigilan si Amelia. Tumingin siya sa kanyang kliyente. Ang dulo ng pluma ay ilang milimetro na lang ang layo mula sa papel. Ang pirma na magtatapos sa lahat. Sa isang iglap, wala na ang respetadong abogado. Ang pumalit ay isang taong nakikipagkarera sa oras para iligtas ang isang kaharian. Amelia!
Huwag! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Napahinto si Amelia, ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Tumingin siya kay Attorney Sandoval. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito. Tumakbo ang abogado palapit sa mesa. Ang kanyang muka ay pinaghalong gulat, galit at tagumpay. Kinuha niya ang pluma mula sa kamay ni Amelia. "Huwag mong pipirmahan yan," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. "Tapos na ang laro, Amelia. Pero hindi ikaw ang talo." Iniharap niya ang speaker ng telepono kay Amelia. "May nalaman tayo. Isang sikreto na babago sa lahat." Ang bawat salita ni Manang Lita sa telepono ay parang isang patak ng gasolina na ibinubuhos sa namamatay na baga sa puso ni Amelia. Nang matapos ang tawag, ang katahimikan sa loob ng opisina ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Dahan-dahang ibinaba ni Attorney Sandoval ang telepono. Tumingin siya kay Amelia, naghihintay ng reaksyon. Naghihintay siya ng iyak, ng sigaw, ng kahit anong emosyon. Ngunit ang nakita niya ay nagpakilabot sa kanya. Ang mga luha sa mata ni Amelia ay natuyo. Ang blankong ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim. Isang dahan-dahang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito ang nangiti ng kaligayahan. Hindi rin ito ang nangiti ng tagumpay. Ito ay isang nangiti ng isang taong sa wakas ay naintindihan na ang lahat ng kasinungalingan. Ito ang nangiti ng isang taong nakahanap ng pinakamatalim na sandata sa gitna ng digmaan. "Amelia?" Nag-aalangang tanong ni Attorney Sandoval. 30 taon? Bulong ni Amelia. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. 30 taong panloloko. Ang buong buhay niya, ang buong buhay ni Marco, ay isang malaking kasinungalingan. Tumayo siya. Ang panginginig ng kanyang katawan ay nawala. Ang kanyang tindig ay muling naging tuwid, mas matatag kaysa dati. "Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil sa akin, attorney," sabi niya habang naglalakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang imperyong itinayo ng kanyang ama. "Ito ay tungkol sa paglapastangan sa alaala ng aking ama, sa pagdugta sa pangalan ng Reyes. Pinapasok niya sa pamilya namin ang isang huwad." Humarap siya sa abogado. Ang apoy sa kanyang mga mata ay muling nag-aalab, ngunit hindi na ito ang apoy ng galit. Ito ay ang malamig na apoy ng hustisya, ang apoy na kayang tumupok ng lahat nang hindi nag-iiwan ng abo. Akala ni Isabela hawak niya ang alas, sabi ni Amelia. Ang hindi niya alam, hawak ko ang buong baraha. Kinuha niya ang dokumento ng pagsuko sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan, piraso sa piraso, pinunit niya ito. Ang tunog ng napupunit na papel, ang tanging maririnig sa silid. Mayroon tayong Reyes Foundation Charity Ball sa Sabado ng gabi. Tama ba, no? Tanong niya. Tumango ang abogado. Oo, ito ang pinakamalaking social event ng taon. Nandoon ang lahat ng may pangalan sa lipunan. Ang media, ang mga politiko. Perpekto, sabi ni Amelia. Attorney, ihanda mo ang lahat. Ang mga dokumento mula kay Manang Lita. Ang DNA evidence kung kakayanin. Lahat ng kailangan natin. Anong plano mo? Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Amelia. Gusto niyang isuko ko ang lahat? Sige, ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Papaniwalain natin siyang panalo na siya. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, siya ang nag-dial. Isang ring lang, sumagot na si Isabela. Nag-isip ka na ba, Amelia? Sana ay gumawa ka ng tamang desisyon para sa mga anak mo. Ihuminga ng malalim si Amelia. At nang magsalita siya, ang kanyang boses ay basag, puno ng pagkatalo. Isang perpektong pag-arte. Panalo ka na, Isabela, sabi niya. Pinipiga ang bawat salita na may kasamang huwad na sakit. Gagawin ko ang lahat. Iatras niyo na ang...
Ang utos niyo, huwag niyong sasaktan ng mga bata. Narinig niya ang isang mahinang tawa ng tagumpay mula kay Isabela. Magaling. Isang matalinong desisyon. Inaasahan kong makita ang mga papeles bukas na bukas din. Hindi, sabi ni Amelia. Hindi bukas. Gusto kong personal na ibigay sa inyo para masigurado kong ligtas ang mga anak ko. At kailan naman iyan? Tanong ni Isabela, puno ng pagkasabik. Sa charity ball, sagot ni Amelia. Sa harap ng lahat, isusuko ko sa inyo ang Race Corporation. Aaminin ko sa buong mundo na ikaw at si Marco ang mas karapat-dapat na mamuno. Isang saglit na katahimikan. Naramdaman ni Amelia ang paglunok ni Isabela sa kabilang linya. Nilalasap ang tamis ng pinakahihintay nitong tagumpay. Isang magandang ideya, sabi ni Isabela. Isang pampublikong pagsuko. Gusto ko yan. Magkita tayo doon. Ibinaba ni Amelia ang telepono. Tumingin siya kay Attorney Sandoval at ang kahinaan sa kanyang mukha ay nawala na parang bula. Gusto niya ng isang palabas, sabi ni Amelia. Ang nangiti sa kanyang labi ay kasing talim na ng isang patalim. Bibigyan ko siya ng isang finale na hinding-hindi malilimutan ng buong syudad. Ang Race Foundation Charity Ball ay ang pinakamaliwanag na gabi sa syudad. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap na parang mga bituin sa lupa. Ang mga pinakamayayamang tao sa bansa ay naroon, suot ang kanilang mga pinakamagagarang damit, habang nag-iinuman ng mamahaling champagne. Ngunit nang bumukas ang pinto ng Grand Ballroom, lahat ng atensyon ay napunta sa iisang tao. Tila isang diwata ng gabi, si Amelia Reyes sa kanyang itim na evening gown. Ang damit ay simple, ngunit elegante, at sa dibdib nito ay may isang brooch na hugis phoenix, ang ibon na muling nabuhay mula sa sarili nitong abo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim na kayang lunurin ang sinuman. Sa isang sulok, pinanood siya ni na Isabela at Marco. Tingnan mo siya, bulong ni Isabela, may halong pagkasuklam at tagumpay. Ang huling gabi ng kanyang paghahari, sulitin na niya. Si Marco ay hindi umimik. May kung anong kaba sa kanyang dibdib, ngunit iwinaksin niya ito. Ito na ang katapusan. Sa wakas, mapapasa kanya na ang lahat. Nagsimula ang programa at pagkatapos ng ilang talumpati, ang host ay umakyat sa entablado. At ngayon, para sa isang espesyal na anunsyo, tinatawagan natin sa entablado ang CEO ng Race Corporation, Ginang Amelia Reyes. Isang magalang na palakpakan ang sumalubong kay Amelia habang paakyat siya. Dala niya ang isang itim na folder, ang kasulatan ng pagsuko. Huminga siya ng malalim sa harap ng mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang perpektong pag-arte. Ako ay narito ngayong gabi para itama ang isang pagkakamali. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sa mga nakaraang araw, nagkaroon ng kaguluhan sa pamunuan ng Race Corporation. Pagpapatuloy niya. Ngunit ngayong gabi, gusto kong linawin ang lahat. Aaminin ko sa harap ninyong lahat na ang kumpanyang itinayo ng aking ama ay mas mapapabuti sa kamay ng iba. Tumingin siya ng diretso kina Isabela at Marco. Kaya naman, tinatawagan ko sa entablado si Ginang Isabela de Leon at ang kanyang anak, si Ginoong Marco de Leon, para pormal na isalin sa kanila ang pamumuno ng korporasyon. Isang pagsabog ng gulat ang bumalot sa ballroom. Ngunit si Isabela ay nakangiti na, mula tenga hanggang tenga. Buong yabang siyang umakyat sa entablado, kasama si Marco. Tila isang reynang inaangkin ng kanyang trono. Inabot ni Amelia ang folder kay Marco. Ngunit bago pa man ito mahawakan ni Marco, binawi niya ito. Ngunit may isang maliit na problema, sabi ni Amelia, at sa isang iglap, ang kahinaan sa kanyang boses ay nawala. Napalitan ito ng bakal. Ang malaking screen sa likod ng entablado, na kanina'y nagpapakita ng logo ng foundation, ay biglang umitim.
Ang problema, sabi ni Amelia, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ay para mamuno ka sa isang legacy, kailangan ay may karapatan ka dito. Karapatan sa dugo. Isang dokumento ang lumitaw sa screen, isang birth certificate. Ang pangalan, Marco Reyes. Ang pangalan ng ina, Isabela Reyes. Napahakbang paatras si Marco, ang kanyang muka ay parang isang puting papel. Ano? Anong kalokohan ito? Hindi yan kalokohan, Marco. Iyan ang katotohanan, sabi ni Amelia. Hindi ka isang De Leon. Isang pang dokumento ang lumitaw, isang death certificate. Ang pangalan, isang sanggol na lalaki na De Leon. Petsa ng kamatayan. Ang parehong araw na ipinanganak si Marco. Ang tunay na tagapagmana ng mga De Leon ay namatay sa sinapupunan. Ipinahayag ni Amelia, ang bawat salita ay parang isang dagok. At ang babaeng ito, itinuro niya si Isabela, ay ginamit ang trahedyang iyon para ipasok ang sarili niyang anak sa yaman na hindi para sa kanya. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Sinungaling! Sigaw ni Isabela, ang kanyang muka ay nabaluktot sa galit at takot. Isa itong paninira. Walang katotohanan yan. Talaga ba? Tanong ni Amelia. Binuksan niya ang folder at sa halip na kasulatan ng pagsuko, ang laman nito ay mga kopya ng dokumento at isang DNA report. 30 taon ng kasinungalingan, Isabela. Tapos na, sabi ni Amelia. Mommy, totoo ba? Tanong ni Marco sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay basag na. Sabihin mong hindi totoo. Ngunit si Isabela ay hindi makasagot. Nakatingin lang siya kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa purong puot. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga pulis kasama si Attorney Sandoval. Isabela De Leon, sabi ng isang opisyal. Inaaresto ka namin sa salang attempted murder, kidnapping, at falsification of public documents. Nagsimulang magwala si Isabela, ngunit huli na ang lahat. Habang isinusaut sa kanya ang posas, isang huling tingin ang ibinigay niya kay Amelia. Isang tingin na nangangako ng impyerno. Ngumiti lang si Amelia. Dinala na ng mga pulis si Isabela at ang tulalang si Marco. Ang gabi ng kanilang tagumpay ay naging gabi ng kanilang pagbagsak. Sa gitna ng nagkakagulong media, lumapit si Attorney Sandoval kay Amelia, kasama si Manang Lita, at sa likod nila, dala ng 2 pinagkakatiwalaang bodyguard, ay ang 2 maliit na bundle. Ang kanyang mga anak. Ligtas, kinuha ni Amelia ang kambal sa kanyang mga bisig. Niyakap niya sila ng mahigpit. Inamoy niya ang kanilang buhok. Naramdaman niya ang init ng kanilang mga katawan. Sa wakas, ang mga luha na bumuhos ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng purong kagalakan at ginhawa. Tumalikod siya mula sa kaguluhan at tumingin sa malaking bintana ng ballroom. Mula doon, tanaw niya ang Reyes Tower na nagniningning sa gitna ng gabi. Ang kanyang imperyo, ang kanilang kinabukasan. Hindi na niya kailangan ng paghihiganti. Dahil sa pagyakap niya sa kanyang mga anak, hawak na niya ang lahat ng tunay na mahalaga. Ang reyna ay muling naupo sa kanyang trono, hindi dahil sa kapangyarihan o yaman, kundi dahil sa isang pagmamahal na walang sinuman ang kayang nakawin. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Amelia Reyes. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni Amelia ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa puso ng isang babae, isang ina, at isang mandirigma. Bawat kabanata ay sinubok hindi lang ang katatagan ni Amelia, kundi maging ang sarili kong emosyon bilang inyong manunulat. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa
sa isang simpleng salaysay ng paghihiganti. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Ito ay natatagpuan sa walang sukat na pagmamahal ng isang ina para sa kanyang mga anak at sa kakayahang bumangon mula sa abo ng pait at muling buuin ang sarili ng mas matatag at mas buo. Ito ay isang salaysay ng pag-asa, pagpapatawad sa sarili, at paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng buhay. Nais naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot sa buhay ni Amelia? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ito po ang inyong lingkod. Laging nagpapaalala na sa bawat pagsubok, merong pag-asa.